So, ito na yung kanyang spark plug up mga katropa na ilagay na natin. Tapos subukan nating paandarin. Boss, ilang araw nang hindi maandar to? Martes. Mula Martes. Oh, mag-isang linggo na. Magmamartes na. Oh, magkano naggastos lahat? 6,000 na. 6,000 dun sa para mapalabas lang yung kuryente. Balik-balik. 4 na shop na yung pununta nito sa klasya. 4 na shop na. Buti na iripan mo yung CDI tsaka yung coil. Kasi testing lang naman. Testing lang na din naman. Yung stator kasi kinabit na talaga dyan. Hindi na talaga pwedeng iripan Pero kung tutusin pwede pa kung sakali O sige, pandarin natin boss. Nailagay na natin yung spark plug cap. May pundo na yung karburador ng gas. O sige, pandarin natin. Kaya lang, baka matusok ka dito. Okay. 6 na araw. O magwa 1 week na, hindi maandar. Iyon Iyon Op, namatay. Malamig pa. So yun mga katropa merong hinatak dito na Mio MXI. Hindi umaandar. So ang problema daw niya wiring, pumuputok yung kanyang mga fuse. Nagpuputukan daw tuwing isususi, pumuputok yung fuse. Kaya ang nangyari, hindi na lang nila pinagana, hinatak na dito para ipacheck kung ano yung problema ng wiring. Pero sa tingin ko, nakikita na natin yung problema. Salabat yung kanyang wiring. Tapos ito naman kay boss, full wave kasi palaging nalulobat. So in-upgrade na namin yung kanyang charger. Tapos maglalagay siya ng malakas na ilaw. Yung kanyang switch ng headlight, ganito na ginawa namin nilagyan na namin ito ng panibagong switch ng headlight. Kasi yung dating switch niya, yung on-off lang, madaling masunog. O sige, tara pa. Tapos ito naman L2 to rin, diba? L2, bubuhayin namin lahat ng kanyang wiring. Tapos upgrade ng contact point to CDI. Tapos ipo-full wave na rin namin para pwede siyang gumamit ng malakas na ilaw. Yun. Yung kay boss, EDB. Nag-install kami ng original na PIA horn. Tapos mini driving light. Ito namang sniper. Meron na siyang dating busina pero mas malakas pa yung stock. Nung install yung busina na malakas, baliktad. Yung stock ang malakas, yung malakas na pinapa-install niya yun yung mahina. So ulitin natin kasi naka-body ground siya. Pero meron dito mga katropa parang kalasyaw uli. Kalasyaw. Boss, kalasyaw kaya Kalasyaw. Ngayon, hinatak niyo ba to boss? Hinatak nila boss dahil hindi umaandar. Ngayon, ang sabi ni boss, dito mga boss. Ano yung mga pinagawa mo rito boss sa kalasyaw? Yung stator niya boss. Stator, palit ng bago. Pinalitan ng bago pero yung lang. Yung replacement lang. Tapos ignition coil. CDI nagpalit na rin. Sell pa ka ng bago pero hindi pa rin niya napaandar. Hindi pa rin umaandar, wala pa rin yung CDI niya. Binalik yung original. Binalik na sa dati. Kasi nung nagpalit ng stator, ignition coil. Yung stator niya na napalitan niyan dito yung original. Oo. Yun, pero yung ignition coil mo dati pa rin. Na original na dyan pa. Yan yung replace, hindi ko na pinatanggal. Pero yung dating stator mo andyan. Andyan pa rin. Oh, sige. Pero nagpalit sila ng stator, ignition coil, CDI. Hindi pa rin umaandar. Wala pa rin. Yung kanyang kuryente, wala pa rin. Walang supply. Walang supplies. Ito yung original na stator ni boss mga katropa. Pag titignan nyo, sariwang-sariwa pa. Wala pang sunog. Tsaka yung kanyang primary, pag nakatanggal yung stator, pwede tayong gumamit multi-tester para ma-check natin yung resistant ng primary. Pero minsan pag may mga sirang primary na, pag aalugin mo lang to yung kanyang coil, umaalog na kagad, matik sira na. Pero kay boss, maigpit pa yung kanyang primary. So ibig sabihin, good pa to, wala pang problema. I-convert na rin natin sa full wave boss bago na ibabalik natin to. Gusto nang ibalik ni boss kasi tingin ko okay pa to. Pero bago natin ibalik boss, paandarin muna natin. So i-convert na rin namin sa full wave. Pero bago naman ipo-full wave, i-troubleshoot muna natin yung motor ni boss kung bakit walang kuryente. Kasi nagpalit na sila ng bagong stator, bagong CDI, tsaka bagong ignition coil. Pero hindi pa rin nila mapalabas yung kuryente. Spark plug boss. Spark plug, nagpalit na ng spark plug. Bago na rin pala yung kanyang spark plug, wala pa rin. So tatanggalin natin yung upuan, tsaka yung tangke.
Ito yung motor ni boss mga katropa, yung kanyang CDI, original pa. Yan, mas maganda kung nape-preserve natin yung original na CDI. Yung ignition coil niya, original din, pero sabi nga ni boss, nagpalit sila ng bagong CDI, hindi lumabas yung kuryente. Nagpalit sila ng bagong ignition coil, hindi pa rin lumabas yung kuryente. Tapos nagpalit sila ng bagong stator, hindi pa rin napalabas yung kuryente. So sa video na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo yung basic na pag-troubleshoot kung paano natin malalaman kung sino ang sira. Yung stator ba, CDI ba, o yung ignition coil, o kaya yung wiring. So common dito mga katropa na tinotroubleshoot natin pag walang kuryente. Ang madalas na problema yung primary. Okay? So nagkakaroon ng problema sa primary kaya hindi nagkakaroon ng kuryente yung ating CDI at coil. Or minsan, nagkakaproblema naman sa kanyang CDI socket. Madalas yan, pag palyado, namamatay-matay yung motor, may problema yung kanyang CDI socket. So magpapalit tayo. Or minsan naman, may problema sa susian. Yung kill switch ng susian, ito yung wire ng kill switch, yung black na mayroong lining na white. Ito. Yan yung kill switch ng ating susian. Ngayon, pag nagka-problema yung susian natin, pag napapasukan siya ng ground, kahit na naka-on na siya, napapasukan siya ng konting ground, so naka-kill switch pa rin yung ating CDI, kaya hindi naglalabas ng kuryente. So unahin natin sa primary coil. I-check natin kung condition pa yung kanyang primary coil. So madaling paraan lang nito ng pag-check ng primary coil. Ito yung wire ng ating primary coil sa ating stator. So hanapin nyo yung black na mayroong lining na red. Ito yon. Aalisin nyo lang. Tapos ang gagawin natin dito, mula rito sa stator, ito yung kanyang wire. Tapos black na mayroong lining na red. Gawin natin mga katropa sa primary coil. Nagdugtong tayo ng mixing wire. Tapos sa dulo ng wire, ganito ang gagawin nyo. Balatan nyo ng konti. Tapos ang gagawin natin dito, papatadyakan natin yung motor. Habang tinatadyakan, yung wire na dinugtong natin, ididikit natin sa ground ng magneto, sa body. Ngayon makikita nyo yan, kung malakas yung spark nya, ang ibig sabihin yan, good pa yung primary. Pero kung yung spark nya sobrang liit na, mapapansin nyo naman na sobrang liit na yung spark nya, ibig sabihin niya may problema yung kanyang primary. So ganun lang yung pag-manual check ng ating primary coil para malaman natin kung condition pa o hindi na. Dapat malakas yung kanyang spark. Friends, tadyakan mo nga. So patadyakan natin kay Renz, tignan natin kung malakas yung kanyang spark. Makikita nyo naman kung malakas o mahina. Saglit. Sige, tadyak. Ayan o. So pag ganyan, ang ibig sabihin yan, malakas pa yung ating primary. Pero pag hindi siya nag-spark ng malakas, ang ibig sabihin yan, sira yung ating primary. Pero kung napapansin nyo, pag tinadyakan natin yung motor, tapos dinikit natin, malakas yung kanyang spark. Ayan o. So ibig sabihin, good yung primary. Hindi natin siya papalitan. At tatawid tayo rito sa kanyang CDI socket. So kanina, nabanggit ko kanina na ang problema, kung hindi primary, CDI socket, tsaka yung kanyang susian. So bago tayo magpalit ng CDI socket, ang gagawin natin dito, hugutin muna natin yung black na mayroong lining na white. Ito, yung kill switch. Hugutin muna natin sa socket. Pagkahugot natin yan, tignan natin kung may lalabas na kuryente rito sa ating tension wire. Kung may lumabas na kuryente sa tension wire, ang ibig sabihin, may problema yung ating ignition switch. So doon lang siya nagkakaroon ng problema. Hugutin muna natin to. Tapos tadyakan natin kung may lalabas na kuryente. Pero dapat isasauli nyo yung primary natin. Ito, sasauli nyo sa dati. Para masupplyan niya ng supply itong ating CDI, okay? So tanggalin muna natin yung black na mayroong lining na white. Ito na mga katropa yung inalis natin dito sa CDI socket ni boss, yung kill switch, yung black na mayroong lining na white. Ito mismo yung kill switch ng ating CDI. So pag tinanggal mo yung kill switch, automatic, kahit na hindi mo na isusi yung susian, lalabas na dapat yung kuryente kahit na nakakapatay dito sa susian kasi tinanggal na natin yung kill switch. Ngayon, pag tinanggal natin yung kill switch, wala pa rin kuryente, automatic, may problema na yung kanyang CDI socket. Magpapalit tayo. Yan yung mga common na problema ng TMX 155. Kung walang kuryente, namamalyado, okay naman yung kanyang primary, wala namang problema yung primary. Ang kadalasan, kung hindi susian,
CDI socket yung problema. So natanggalan natin yung kill switch natin, yung black white. Subukan natin kung may lalabas na kuryente. Nailagay na rin natin yung primary coil natin. Ito yung tension wire niya ng ating motor. Idikit natin ng konti sa body ground, tapos tadyakan natin. Boss, tadyakan mo nga, boss. Op, iya. Sige pa, boss, pa. Wala talagang kuryente. So ang ibig sabihin niyan, mga katropa, magpapalit tayo ng CDI socket. So ang problema ng motor ni boss, CDI socket. Papalitan natin to ng bago. Ito yung ipapalit natin, mga katropa, CDI socket ng TMX 155, pero hindi siya original MSM brand kasi naubusan na kami ng original, pero pwede na rin to yung ganyang socket. Papalitan natin yung dating socket ng motor ni boss ng kanyang CDI, pero yung pwesto niya, tandaan nyo na lang kung saan nakapwesto itong primary, yung black red, yung black white, kung saan nakapwesto yung bawat ano, wag nyo iba-ibahin. So tandaan natin kung saan nakapwesto. So kung ipapalit natin itong socket nito, MSM brand ang ilalagay natin. So ito na yung bagong ginawa natin, mga katropa. Nagpalit tayo ng socket sa motor ni boss. Tapos ito naman yung lumang socket ng motor ni boss ng kanyang CDI. Pinalitan natin. Ngayon i-testing natin kung may kuryente na. Boss, pasuyo boss ha. Paano? Patadyak. Susi natin. Sagay lang boss, sagay lang. Tapos itapat natin yung tension wire sa kanyang body ground. Tignan natin kung may kuryente na. Sige boss, tadyak. Iyon o. Iyon o. Malakas na. Alright. So ilagay natin yung yung kuwako, spark plug cap. So ibig sabihin, kung napalabas natin yung kuryente sa wiring, yung stator ng original ni boss okay pa. Magkano rin to boss? 3,000 ano? 3,500 na rin ha. Tumataas imbis na bumaba. So sayang din 3,500 din, tapos condition pa. Yung problema pala ng motor ni boss, yung kanyang CDI socket nagkaroon ng problema. So madalas na issue to, mga katropa, ng mga TMX 155. Minsan namamalya, or minsan namamatay na ng bigla sa daan, or kaya walang kuryente. So tatlo lang yung problema yun: primary, CDI socket, tapos yung kanyang susian. Pero ang common na problema yung kanyang CDI socket. Pero depende rin sa sira ng motor, kaya dapat mag-check tayo. Yung pag-check natin kanina, ganun yung gawin yung pattern. So ilagay natin tong kanyang kuwako, tapos paandarin natin. So ito na yung kanyang spark plug up, mga katropa, na ilagay na natin, tapos subukan natin paandarin. Boss, ilang araw nang hindi maandar to? Martes. Mula Martes. Oh, mag-isang linggo na, magmamartes na. Oh, magkano nagastos lahat? 6,000 na. 6,000 dun sa para mapalabas lang yung kuryente. Oh, ang problema lang pala niya yung socket. Magkano na yung socket? Wala pang 100. Pero 6,000 na daw nagastos ni boss. Kasi yung pampahila ko pa. Pampahila sa shop, pabalik-balik. O pabalik-balik. 4 na shop na yung pununta nito sa klase. 4 na shop na. Buti na iripan mo yung CDI tsaka yung coil. O, kasi testing lang naman. Testing lang na din naman. Yung stator kasi kinapit na talaga dyan. Hindi na talaga pwedeng iripan Pero kung tutusin, pwede pa kung sakali O sige, pandarin natin boss. Nailagay na natin yung spark plug cap. May pundo na yung karburador ng gas. O sige, pandarin natin. Kaya lang, baka matusok ka dito. Okay. 6 na araw. O magwa 1 week na, hindi maandar. Iyon o. Iyon o. Op, namatay. Malamig pa. Okay na boss, sakit lang. Wala pang 100 sana yung gastos mo. So yun lang, mga katropa. Kung sakaling walang kuryente yung motor na TMX 155, yun lang yung mga basic na gagawin nyo. Huwag muna tayong bumili ng mga pyesa kung ano-ano. So i-check yung primary, i-check yung susian, tanggalin yung kill switch. Kung hindi makuha doon, palitan ng CDI socket. So ito, isasauli namin ni boss to, tatanggalin namin local. Siyempre mas maganda pa rin yung mas maganda pa rin yung performance ng original. Kaya isasauli natin to boss So yun lang, mga katropa. Kung sakali naka-encounter kayo ng ganyang klaseng problema, at least alam nyo na ang inyong gagawin.